Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa ating mga balita, District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control project padadaluhin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Narito si Nympha Asuncion. Hihilingin ni Senador J.B. Ejercito kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta na padaluhin sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon ang District Engineers ng DPWH na sangkot sa mga questionabling flood control projects. Partikular na naisipatawag ni Ejercito ang District Office sa Bulacan kung saan natuklasan ang maraming ghost flood control projects. Anya, notorious ang naturang opisina sa pagiging korap. Pabala ng senador kung hindi magpapakita ang mga ipapatawag na district engineers ay ipapasabi na niya ang mga ito. Samantala, ipinapaubaya naman na ni Senador Raffy Tulfo kay Marcoleta ang pagpapatawag kay DPWH Batangas 1st Engineering District Office Engineer Abelardo Calalo na nagtanggang manuhol kay Batangas Representative Leandro Leviste ng halagang 360 million pesos. Sa tingin ni Senator Raffy, malawak ang sindikato ng irregularidad sa flood control project at bagamat hindi naman nila lahat, ay posible naman anyang marami sa mga district engineer ang nagsisilbing bagmen ng mga contractors. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan mariing itinanggi na nakinabang siya sa mga questionable flood control project. Si Kathleen Forbes sa balita. Maring itinanggi ni DPWH Secretary Manny Bonoan na nakinabang o kumita siya sa mga umano'y maanumalyang flood control project. Diin niya hindi niya kinukonsinti ang ganitong kalakaran kaya nga naghain siya ng kaso sa mga sangkot sa ghost project na nadiskubre ng Pangulo. Bagamat aminado na may chain of command at sa ang pinuno na ahensya binigyang kapangyarihan naman anya yung mga district engineers para pangunahan ang pagbabantay sa implementasyon ng mga proyekto. Ito rin anya ang dahilan kung bakit mayroong mga DE na idilagay na sa floating status at may iba na sinuspindi na. Absolutely on my part. No, I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. Because that's why I'm filing all the charges against anybody who are involved actually in these ghost projects that have been discovered by the President. Actually under the authority of the district offices or district officers who implemented the project. That's why initially I put them into floating status and then today I think I issued the preventive suspension. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Mula naman sa Malacanang, nagbabala ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panganib ng mga technological advancement. Sinabi niya ito sa kanyang mensahe sa Manila Tech Summit 2025. Ilan anya sa mga suliraning kinahaharap sa sektor ng teknolohiya ang online scams, fraud at cybersecurity. Binigyang diin nito ang mga polisiya ng pamahalaan na nakatutok sa mga problemang ito tulad na lamang ng Anti-Financial Account Scamming Act, Internet Transactions Act at ang Subscriber Identity Module o SIM Registration Act. We must also recognize that progress comes with challenges. Any powerful tool cuts both ways. In this digital age, we must become more vigilant against the risks that come with it. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At babalikan po natin itong ating flood control project concerns. Makikibalita muna tayo sa Bureau of Internal Revenue dahil nabalitaan nga natin na ipinag-utos nga po ng BIR Commissioner ang pagsasagawa ng tax fraud investigation sa mga contractor na sangkot sa isyong ito. Kasama po natin live via Zoom si Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Magandang hapon po, Commissioner. Welcome po sa Radyo Pilipinas World Service, ang Pilipinas Ngayon. Magandang hapon po sa inyo at sa mga taga-subaybay ng programa. Maraming salamat po, Commissioner, sa pagpapaunlak sa amin. Ngayon, kagaya po na nabanggit kanina, ay meron nga po kayong ipinag-utos daw na tax fraud investigation sa mga contractor na sangkot sa issue ng flood control projects. So, maaari niyo po ba itong bigyan ng detalye sa atin, sir? Yes, nag-utos po tayo ng isang audit dito sa mga contractors at yung mga involved at yung mga lahat ng mga involved dito sa mga flood control projects, especially nga yung involved sa mga ghost projects na yan ang inutos natin na mag-conduct ng full audit at fraud audit para naman makita natin kung kamusta ba ang naging compliance nila sa mga tax payments nila at kung paano nila ni-report itong mga transactions nila. Commissioner, meron po bang task force nabubuuin o parang working group, technical working group para po dito? Ang magsasagawa ng investigasyon namin meron kami talagang dedicated na nagsasagawa ng isang fraud audit. So okay. Yan ang hawak ng initially ng itong ng ating ginagawang audit investigation. Ngayon, kung talagang mas lumawak pa dahil sa makikita natin na dyan natin titingnan kung kinakailangan pa talaga na may isa pang task force na magkakaroon ng magbubuo tayo ng task force para mag-imbestiga dyan. Depende kung ano ang kung gaano kalaki ang makikita natin na magnitude nito. Okay. So ano po yung mga red flags na kumbaga tututukan nitong ating yung bubuo nitong parang grupo na mag-iimbestiga dito? Ano po yung mga red flags, sir? Unang-una, itutugman natin yung kanilang mga revenues. Kung na-report ba nila lahat ng mga revenues supposedly ng kanilang mga projects. So we will need the coordination and the data from other government agencies as well as yung mga ibang sa mga private na mga kakontrata nila. So kunin natin yan at makikita natin, maitutugma natin. So kung makita natin na hindi pareho ang kanilang ni-report na revenues, mabigat-bigat na agad yan na fraud. At pangalawa dyan, of course, yung para naman dun sa mga ghost projects, dahil pag sinabi natin ghost project, ang tinuturing po natin dyan ay wala po siya talagang ginawang proyekto. So wala talagang ginastos patungkol sa proyekto na yan. So hindi dapat siya naglagay ng mga expenses. Kung makita natin na maraming mga expenses na nakakarga dyan at maliit yung binayaran na taxes niya, i-disallow natin automatically yung kanilang mga dineclare na expenses. So again, we would need coordination on
other government agencies para patunay kung talaga bang kamusta yung naging accomplishment sa mga proyektong naibigay sa kanila. Speaking of coordination with other government agencies, alin-alin pong mga agencies ito kung sakali? Well, unang-una na dyan yung DPWH, dahil sila naman ang na in charge dun sa mga projects na ito. Sila rin ang nagsacertify kung kamusta ang naging takbo ng mga proyektong ito. So kung meron din silang mga ebidensya katulad ng nasabi na nga na mga ghost projects, sa kanila rin natin hihingin yan kung paano ba nila nasabi na ghost projects ito. So of course, yung mga iba't ibang agencies kung saan nakarehistro yung mga properties katulad ng LTO, katulad ng Land Registration Authority para makita natin kung ano-ano ang mga nakadeklarang ari-arian ng mga kumpanyang ito. Ayun, LTO and LRA, Land Registration Authority and Land Transportation Office. Ayun, tsaka DPWH. Yan po yung mga ahensyang kung saan pwede silang makipag-collaborate or coordinate para dito. Nabanggit nyo po kanina, Commissioner, na mabigat-bigat, So, dun na rin sa usapin ng kunyari fine or parusa. Ano po yung maaring parusang kaharapin ng mga contractors na mapapatunayang lumabag dito po sa magiging investigasyon ninyo, sir? Una-una na dyan, primarily dahil tax agency tayo, sisingilin natin yung mga dapat nabayaran na buwis. So yan ang unang consequence ng ating audit. Pangalawa, of course, dahil ito ay fraud audit, may kasong kriminal na posibleng ikaharap kung makita natin na talagang fraudulent yung kanilang mga reporting. Especially kung mapatunayan na ghost project yan, di automatic may fraud yan dahil nag-imbento sila ng kanilang mga expenses. So may kasong kriminal at posibleng pagkakakulong ang ikaharap ng mga officers at mga empleyado nitong involved sa mga ghost projects. At of course, pangatlo, yung dahil magkakaroon sila ng mga delinquencies at mga kinakailangan bayarin at violation dito sa ating ahensya, ay hindi sila makakakuha ng tax clearance. Itong tax clearance na to ay kinakailangan naman nila para makalahok sila sa mga procurement ng mga government projects. So dahil hindi sila makakakuha niyan, potentially magkaroon sila ng disqualification from other future or ongoing mga government projects. Ayun. So magandang hakbang po yan, para po doon sa mga talagang involved dito sa illegal activities. Commissioner, eto naman po kasi syempre alam ko po na kinakampanya niyo po talaga yung syempre maging tayo sa ang tawag dito, responsible or accountable tayo doon sa due diligences natin, lalo na sa pagdating sa pagbubuwis. At nakita ko po hinihikayat nyo rin po na kung meron pong may alam na contractor na hindi nga po sumusunod dito sa pagbabay ng buwis, parang pinapanawagan nyo rin po na pwede silang magsumbong. So, saan po sila pwedeng magsumbong sa BIR? Meron po ba tayong hotline, sir? Yes, tama po yan. Dahil ongoing, in fact, yung mga ibang contractors dyan na involved ay ongoing even before pa in-audit na natin dahil nga merong nagreklamo sa atin patungkol sa mga contractors na ito. So kapag meron kayong mga impormasyon at mabigat na mga detalye at mga dokumentong naisibigay sa amin, pwede po kayong magsumbong dito po sa email po natin commissioner@bir.gov.ph. Ayun. Commissioner.bir.gov.ph. Tama po ba ang aking na note? Yes, commissioner@bir.gov.ph. @bir.gov.ph. Ayun. Okay, so yan, syempre tulong-tulong po tayo yung sinasabi nila na whole of community approach, Hindi lamang po ang BIR kundi hinihikayat din po nila na maging katuwang ang mga mamamayan. Mensahe nyo na lang po, Commissioner, sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, hinihikayat po natin na lahat po ng mga negosyante, lahat po ng mga yung mga involved sa mga vape at lahat po yan, sana po
mag-report po tayo at magbayad po tayo ng tamang buwis. Patuloy ang ginagawa naming hakbang para habulin at tugisin yung mga lumalabag sa batas katulad ng nagbebenta ng talamak ng mga vape products na hindi na walang stamps at hindi bayad ng excise tax. Kakasampalang natin ng kaso at sana magnegosyo tayo ng legal. Yung mga gumagamit din ng mga ghost receipts ay patuloy rin ang aming pag-audit. Malalaking kumpanya na ang mga nakasuhan. Sana tigilan natin ang paggamit ng mga ghost receipts at itong pagbebenta ng mga illegal na mga produkto. At dun sa mga contractors din na involved dito sa mga ghost projects ay makakaasa ang ating mga taxpayers, ang ating mamamayang Pilipino na ang BIR ay gagawin ang tamang pag-audit dito at habulin natin kung sino ang talagang lumabag sa batas patungkol dito. Kaya po makipagtulungan lang po sa amin kung may impormasyon ay isumbong lang po sa amin dito at siguraduhin namin na aaksyonan po natin yan. Ayun. Maraming salamat po, Commissioner, sa oras na binigay niyo po sa amin. Mabuhay po kayo. Thank you po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Iyan po si Attorney Romeo Lumagi Jr., ang Commissioner po ng Bureau of Internal Revenue o BIR, na nagbigay po sa atin ng update tungkol nga dito sa isasagawa nila na tax fraud investigation para sa mga kontraktor na sangkot sa issue ng flood control project. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, balik po tayo sa kilos mapanguluhan. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas pabibilisin pa ng pamahalaan ang digital transformation sa bansa, hindi lamang upang modernisahin ang mga puwang sa pagkamit ng mga Pilipino na mas komportableng buhay. Anya, dumaraming Pinoy na ang nakikinabang sa payment transaction at tumataas na ang antas ng digital economy sa bansa. Patuloy din ang pamahalaan sa paghatid ng mga mas malakas na internet signals sa mga mamamayan at kukumpletuhin na rin ang rollout ng Philippine Identification System para sa pagpapadali ng financial services ng mga Pinoy. We envision a Philippines where every Filipino can reach their full potential and where new technologies open wider possibilities for all. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pagkakapasa ng Konektadong Pinoy Act, welcome sa mga business groups. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Ikinatuwa ng iba't ibang business groups ang pagkapasa ng Konektadong Pinoy Act na naglalayong palawakin at paghusayin ng internet access sa buong bansa. Ang joint statement ay nilagdaan ng Joint Foreign Chambers, EU-ASEAN Business Council, Information Technology and Business Process Association of the Philippines at US-ASEAN Business Council. Git pa nila ang tagumpay ng batas ay nakasalalay sa Implementing Rules and Regulations o IRR na magtitiyak ng malayang pagdaloy ng datos sa loob at labas ng bansa. Nagpahayag din sila ng suporta sa Pilipinas tungo sa digital transformation at umaasa sa agarang pagkapatupad ng batas. Ang Konektadong Pinoy Act na kusang naging ganap na batas noong linggo ay naglalayong alisin ang mga hadlang sa pagpasok ng bagong internet service providers at tugunan ng digital divide, partikular na sa mga liblib at underserved na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tulong para sa mga magsasakang posibleng maaapektuhan ng low pressure area o LPA at habagat, tiniyak ng Department of Agriculture o DA. Si Marian Bastasa sa balita. Nakalatag na ang tulong ng Department of Agriculture para sa mga maapektuhan sa sektor ng agrikultura dulot ng low pressure area at ng habagat. Sa inilabas na bulletin ng DA, tinukoy na nasa 7 rehiyon ang posibleng maapektuhan ng mga pag-ulan kabilang ang Cagayan Valley,
Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at pati na Negros Island Region. Tinatayang aabot naman sa higit 700,000 ektarya ng sakahan ang posibleng tamaan na mayorya ay mga sakahan ng palay. Ayon sa DA, nakahanda na ang mga agriculture input pati na ang mga gamot at biologics para sa mga alagang hayop. Kasabay nito ay tiniyak din ng NFA na may higit 2.3 milyong bag ng bigas ang maaaring ipamahagi sa mga LGU at iba pang ahensyang katuwang sa relief operations. Nakahanda na rin ang Survival and Recovery Loan Program, indemnification mula sa Philippine Crop Insurance Corporation pati na ang Quick Response Fund. Una nang nanawagan ng DA sa mga magsasaka at mangingisda na magsagawa ng early harvest at patuloy na i-monitor ang lagay ng panahon para mabawasan ang epekto ng masamang panahon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Blue Alert status itinaas na ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office bilang paghahanda sa habagat at low pressure area o LPA. May report si Lawrence Tanhoco. Itinaas na ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Blue Alert status bilang paghahanda sa posibleng epekto ng hanging habagat na pinalakas ng isang low pressure area sa silangan ng bansa. Ito ay batay na rin sa inilabas na impormasyon ng Pag-asa kung saan inaasahan ngayong araw, Miyerkules, Agosto 27, ang mahina hanggang katamtaman at minsan ay malakas na pag-ulan sa lungsod. Ang direktibang ito ay alinsunod naman sa utos ni Mayor Isko Moreno Dumagoso para matiyak ang kahandaan ngayong panahon ng tag-ulan. Pinapayuhan naman ang publiko ng pamahalang lungsod ng Maynila na manatiling alerto lalo na sa mga lugar na malapit sa dagat at ilog na sa banta ng pagbaha at ugaliin tumutok sa mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga proyektong infrastruktura dapat munang dumaan sa mga lokal na pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baldazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang maibalik ang protokol na dapat munang maipapatid sa local government units ang anumang proyektong infrastruktura na ikakasa ng DPWH sa isang lokal na pamahalaan. Paliwanag ng Chief Executive, ganito naman talaga dati at sistemang ipinatutupad na kung saan ay may konsultasyong ginagawa ang public works sa local government bago magkasa ng isang proyekto. Kahit nung nasa LGU pa lang aniya siya, sabi ng Pangulo ay ganito na ang sistema na kung saan rekta silang nakakakuha ng feedback hindi sa mga opisyal kundi mula sa sarili nilang mamamayan. Ipinunto rin ng Pangulo na may pagkakataong may ginagawa pang pagdinig sa barangay, municipal hanggang provincial level lalo't ang proyekto ay matuturing na big ticket project. Ito aniya ang wala o tinanggal na sa mga nadiskubre at nahalukay pang mga flood control projects na kailangang itama na sa nasa mahabang panahon ay nagamit sa pang-aabuso at pandaraya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit nila tatanggalin? Oo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tangkap ng local government, maliwanag may problema yan. Those are the things that we have to correct. But over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanindigan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rebulla na polisiya at hindi politika ang nanaig sa pagkakatanggal bilang hepe ng Philippine National Police ni General Nicolas Torre III. Paliwanag pa ni Remulla, nais lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-uphold ang otoridad ng National Police Commission o NAPOLCOM na siyang may administrative control at operational supervision sa PNP. Ginawaan niya ito ng Pangulo para sa interes ng national security. We are a country of laws. We recommend that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President felt necessary that the
institution, the PNP, to the napatang with help and supporting the spirit of China as it was created. Si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ang National Police Commission o NAPOLCOM na ang bahala sa issue ng 4-star rank sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, batay kasi sa polisiya ng PNP, iisa lamang ang maaaring humawak ng 4-star rank Police General sa kanilang hanay. Nauna nang nabigyan ng opsyon si General Nicolas Torre III na magretiro kasunod ng pagpapalit ng liderato. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang magiging hakbang dito ni General Torre. Si Lieutenant General Nartates ang pumalit bilang PNP Chief. The question of the 4-star will be with the NAPOLCOM to take up, but that is a collateral issue only to that who will be riding the PNP, which will be formally, as of today, General Menendez. Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD mas pinalakas pa ang pagpapaabot ng serbisyo sa mga kababayang Pilipino. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga ospital, pharmacies at iba pang service providers ang kabalikat na ng Department of Social Welfare and Development sa pagpapaabot ng serbisyo sa mga Pilipino. Sa bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Erin Dumlao na sa kasalukuyan, nasa 259 na ospital na ang tumatanggap ng guarantee letter mula sa DSWD. Nasa 25 naman ang pharmacy, 12 therapy center, 47 implant offices at 42 iba pang service providers. Sabi ng opisyal, mahalaga ang mga ganitong partnership na pinapasok ng DSWD, lalo't mas nabibigyang access ng gobyerno ang mga Pilipino sa mga serbisyong medikal o pangkalusugan na kanilang kinakailangan. Guarantee letter, napakahalaga nito, Yusek March and Nasek Dale, sapagkat mas nagiging accessible, mas nagiging convenient para sa mga clients in need of assistance yung pong serbisyo ng ating pamahalaan at napapabilis na yung nga pong pagpapahatid ng tulong sa kanila dahil sa napakagandang partnership na meron po tayo with different service providers. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mungkahi ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro na amyendahan ang probisyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Law, suportado ng AFP. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang mungkahi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na amyendahan na ang mga probisyon ng AFP Modernization Law. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Roy Vincent Trinidad, 1992 pa na isa batas sa AFP modernization at marami nang nagbago lalo na sa takbo ng teknolohiya. Magugunita sinabi ni Secretary Teodoro noong isang linggo na masyadong mabagal na anya ang itinatakbo ngayon ng AFP modernization at impractical na anya ito. Sa kanyang panig, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na maganda mapabilis ng pag-amyenda sa naturang batas upang mayakman na ito sa kasalukuyang pangangailangan lalo't nariyan na rin ang pagbabantay sa cyberspace. Binigyan din ng kalihim na kailangan maging flexible ang modernization gaya ng ginawa ng Ukraine makaraang humarap ito sa digmaan sa Russia. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Makabata Helpline ng Council for the Welfare of Children o CWC operational na. Mag-uulat si Manuel Francisco. Iniulat ng Council for the Welfare of Children na simula pa nitong August 11 ay 24/7 ang operational ang kanilang Makabata Helpline 1383 upang maagap na makatugon sa mga tawag at sumbong ukol sa pang-aabuso at paglabag sa karapatan ng mga bata. Ayon kay CWC Project Management Office OIC Erlinda Aguila, as of August 18 pa lang ngayong taon ay umabot na sa 1,202 na mga report ang kanilang natanggap. Halos mapantayan na ang 1,524 reported cases sa kabuuan ng 2024. Aniya patunay ito na nalalaman na ng ating mga kababayan na Makabata Helpline na maaari nilang mapagtanungan at mahingan ng tulong. Panawagan ng CWC sa publiko na huwag matakot na tumawag sa CWC Helpline 1383 anumang oras upang makatulong sa pangangalaga at pagbibigay proteksyon sa ating mga kabataan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ating nakalap ng mga national news. Ang tabayana ng regional news, magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mabalita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Bagong terminal at Bagsakan Market, formal na binuksan sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita.
formal lang binukasana sa lokal na gobyerno balay bayambag jadluyag a Pangasinan subalodan terminal luluganan tan sa bagsakan market. Akisakay at sa ginawan seremonya so saray miyembro na konseho at munisipyo, department head, saray empleyado, stakeholder tan residente. Sayan balon pasilidad at ituturing dan makasaysayan na kurang para maayos na transportasyon. Mauksoy tan komportableng lugar para saray commuter tan saray umbalay. Untan tumut at sa maraka pa oportunidad para sa dakala trabaho tan negosyo at saray residente. Ilaloan na iya at maging balon hub na pampublikong transportasyon tan komersyo at balay na walay organisadong sistema na ruta para at saray jeep tan bus. Lugar na sa bagsakan market na balot at maging sentro na panagsaliwa na saray mamuran pising, prutas tan arumiran produkto, yan na saliwa bultuan na direktan makatulong at saray lumalako tan saray sumasaliw, lapod mas maluwag tan komportable matya espasyo. Ilaloan na mas makatulong iya para at lokal ekonomiya na balay. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Linggo ng Kabataan 2025 sa Mountain Province, tampok ang Mental Health at Community Services. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Indaulo ti provincial government babaan iti Office of the Provincial Youth Development Officer ti Mountain Province ken dagiti maseknan nga ahensya ti 2025 Linggo ng Kabataan ang nakatutok iti mental health awareness panang salaknib iti aglawlaw ken partisipasyon dagiti ubing iti community service. Idi Biyernes 160 nga estudyante manipod Mountain Province State University ti naki-participar iti mental health orientation anang ilawlawag iti panangliklik iti teenage pregnancy no anya dagiti challenges ti digital age ken pananglaban iti depression. Daddo mapay nga aktibidad nga naki-participaran dagiti agtutubo ket tree planting ken fun run and walk idi August 23 bloodletting drive idi Kalman ken itanga aldaw ket mobile photography contest amang ipakita iti kinatalged ken creativity dagiti agtutubo. Babaan kadagitoy nga aktibidad na italo ti holistic youth development dagiti agtutubo iti probinsya. Manipod ditoy Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Cawisbalio. Kauna-unahang bahay silangan Reformation Center ng Lungsod Tabuk formal na binuksan. Si Renzi Roaquin ng RP Tabuk sa balita. Formal nga naglukat iti kaununaan nga balay silangan Reformation Center dito sa syudad iti Tabuk. Masarakan dito iti dating opisina iti Tabuk City Police Station iti City Hall compound. Ti baro nga pasilidad ket agserbi nga pagyanan dagiti drug offenders tapno matutukan iti pa nagreforma kas law-abiding ken self-sustaining nga individual. Iti balay silangan ket programa nga in-launch ti Philippine Drug Enforcement Agency wenno PDEA nga adaan gandat nga agipatakder iti temporary nga pagyanan para kadagiti drug offenders. Karaman iti programa iti panangipaay iti values formation, livelihood trainings kanda dumapay nga pamayan tapno maidalan iti panagbaliw ken panagsubli dagiti drug offenders normal a kasasaad. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Roaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi Roaquin. Mga katutubo ng Antipolo City, Rizal, nakakapagtinda na ng walang middleman sa Kadiwa Stores sa pamamagitan ng kanilang samahan. Ang detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena.
Nakakapagtinda na ng walang middleman ang mga katutubo ng Antipolo City Rizal sa Kadiwa Store sa pamamagitan ng kaksaan Ned Dumaguet de Antipolo Incorporated ayon sa Pangulo ng Samahan na si Ginoong Mark Anthony Roslin. Dahil anya rito, mas murang nabibili ng mga tao ang mga produkto ng samahan at mas malaki naman ang naiuuwing kita ng mga magsasakang katutubo. Sa episode ng Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Lucena, pinaliwanag ni Roslin na ang nasabing samahan ay nakapagpaaral na rin ng 120 scholar na mga anak ng katutubo. Ipinakilala din sa mga nakakatandang katutubo ang mga programang pangkalusugan at kabuhayan ng pamahalaan upang lalong mapaunlad ang kanilang komunidad. Anya, plano ng kanilang samahan na wala nang natitirang mahirap na katutubo makalipas ang 10 hanggang 25 taon. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua Miguel Suarez. Kauna-unahang adolescent-friendly health facility binuksan sa Culion, Palawan. Magulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Abriran sa publiko ang kaunanang Level 1 nga adolescent-friendly health facility sa munisipyo ang Culion, Palawan pagkatapos nga mainaguran sa tabang ang Provincial Health Office. Ing pangunahan ni Adolescent Health Development Program Manager LV Lawi ang PHO ang assessment ig validation iyang pasilidad. Personal dang i-resibi Mayor Oyet de Vera ang Certificate of Accreditation katabi ng mga trabahadori ang Municipal Health Office. Katuyuan niya ang pasilidad nga magtaw ilibre ig dapat nga serbisyo pangkayadan sa kalawasan niya mga kabatang Palawenyo. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian Faye Ibanez. Department of Trade and Industry o DTI Samar at Local Government Unit o LGU Calbayog mas pinalakas ang kolaborasyon para sa pagsasagawa ng Samar Investment Forum. Narito ang report ni Suzette Pretensio ng RP Calbayog. Ginparigon kakulop Agosto 26 ang mas mahugot nga pagbubligay sa gobyerno lokal sa siyudad San Calbayog ug sa Department of Trade and Industry o DTI Samar para sa tiarabot nga Samar Investment Forum 2025 sa igindumara nga meeting sabot nga ni Provincial Director Engineer Milo Cinco Macabare kaupod si Trade and Industry Development Specialist Cyril Roy Lamentigar ngan Mayor Raymond Uy gintukib ang opisyal nga presentasyon San Calbayog. Sentro san diskusyon ang pagpakita sa estratehikong lokasyon, marigon nga economic foundation ngan prioridad nga sektor sa syudad como primera nga investment hub sa probinsya. Ang forum may tema nga Invest Samar 2025, Igniting Growth Through Partnership nga nagtutuyo nga aghaton ang mga mamumuhunan ug itukod ang mas inklusibo ngan panmaihaan nga pag-uswag diri la sa Calbayog kundi sa bug-os nga Samar. Pinaagi san pakigsumpayan san Calbayog LGU ngan DTI Samar mapapakita ang importansya san kolaborasyon sa pagpapakusog san ekonomiya san lalawigan. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette Pretensio. Kauna-unahang Diocesan Lectors Assembly and Pilgrimage matagumpay na naisagawa ng Roman Catholic Diocese of Tandag. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Malampuson nga napaygayon sa Roman Catholic Diocese of Tandag ang pinakaunang Diocesan Lectors Assembly and Pilgrimage. Gipaygayon kini niadtong adlawng Sabado, Agosto 23 nining tuiga diha sa New San Nicolas de Tolentino Cathedral dinhi sa Dakbayan sa Tandag. Gipanguluhan ang maong kalihukan ni Bishop Raul Dael
kundi nagtigom ang mga lectors gikan sa nagkalanlaing parokya aron nga lig-unon ang ilang misyon sa pagpakaylap sa pulong sa Dios uban ang pagtuo og debosyon. Nahimong tema sa maong asembleya mao ang Pilgrims of Hope, Bearers of the Divine Word, Journeying with Mary. Gipasabot niini ang importanteng papel sa mga lectors isip messengers of hope diha sa mga simbahan. Subay niini narealisar ang maong kalihukan pinagi sa pagpaningkamot sa Diocesan Commission on Liturgy nga gipanguluhan ni Father Godofredo Quezon Jr. uban ni Father Sidronico de los Santos Jr. isip Diocesan in charge sa Lectors Ministry. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond Aplaya. Persons with Disability o PWD sa Hulo naghihintay pa rin ng benepisyo sa gitna ng paglilipat sa Sulu mula BARM patungong Region 9. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Hulo. Huwat-wat mga talbilang sina persons with disability atau PWD hahulo imatay ma nila pa atau kampitan ina program amin kalinga sa may kapansanan sin Ministry of Social Services and Development atau MSSD habang sa mga autonomous region in Muslim Mindanao atau MSSD BARM. Banga doon kanabdul basit igasan amin president sina PWD hulo hangpo tawgalubulan na sila wala nakatatay ma sin 500 pilak bulan-bulan dahil nga nasa butupis. Hauno makatus kay man active members na PWD Hulo, 208 dayan, inakalamod kalinga sa may kapansanan at KMK program. Sinuwakto sina ARM, 200 taga 250 talbilang nila in kaya para iba nakasud ha program kaya kana panini sin kay mantagwalo halom sinang gatus kay man namin kaya tukbalawlian yan hawak to na sina BARM. Banga doon na pamalaykan din sin MSSD Hulo, wala pa yan kaya download ina sin at pundo para dunhay ni hangkan masisila nagatatangad. Bukod pa matampal ha PWD Hulo in status nila program ini labiaw labyaon namin kaya signan na President Ferdinand Marcos Jr. in Executive Order number 91 sina pitsa katluan sina bulan July hatahon yan. Dahil nga RP Hulo ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Fatma Gino. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Pañano. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan.
Pinahihinto ng Securities and Exchange Commission o SEC ang operasyon ng 7 lending firms dahil sa kawalan ng kaukulang rehistrasyon. Sa inilabas na Cease and Desist Order o CDO ng SEC, pinagbabawalan ang mga lending firm na Cash Connect, Pesusuki, Yescom Lending Quick Cash Loan, Peso 101 Fast Loans PH, Peso Cow Mabilis Pera Loan, Swift Loan Loan App Philippines at Pera Loan Fast Cash PH sa pagpromote at pagkakaroon ng mga transaksyong may kinalaman sa pagpapautang. Ayon sa komisyon, bigo ang mga nabanggit na lending firm na sumunod sa SEC Memorandum Circular No. 19 Series of 2019 na nagre-require sa mga nagpapautang na kumpanyang na mag-disclose ng kanilang unrecorded online lending platforms o OLPs. Wala rin anilang rehistrasyon ang operasyon ng mga nabanggit na kumpanya, sapat na dahilan para ma-issuehan ang mga ito ng CDO. Bukod sa mismong mga kumpanya, sinabi rin ng SEC na sakop ng CDO ang mga may-ari, operator, promoter, representative, ahente o kung sino mang gumagampan ng mga lending transactions sa ngalan ng mga nabanggit na kumpanya. Binigyang diin ng SEC na layo ng kautusan ang pagpigil sa karagdagang panganib o pinsala sa publiko at upang mapangalagaan ang integridad ng regulatory framework ng mga namamahala sa lending companies. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, sinusuri ng Securities and Exchange Commission o SEC kung magkakaroon ba ito ng mga kaukulang hakbang matapos ang pagkakaaresto kay Global Ferronickel Holdings Incorporated Chair Joseph C. Ginawa ng komisyon ng pahayag matapos na mabatid nito ang kamakailang pagkakaaresto kay C sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa umano'y misrepresentation nito sa kanyang citizenship. Sa isang pahayag, sinabi ng SEC na minomonitor nito ang nasabing issue habang pinag-aaralan kung kinakailangan pa nilang magsagawa ng mga kaukulang hakbang salig sa kanilang jurisdiksyon. Pinaalalahanan din nito ang listed companies na agad i-disclose ang anumang mga development na maaaring makaimpluwensya sa desisyon ng mga mamumuhunan, salig na rin sa Rule 17.1.1 ng Implementing Rules and Regulations ng Securities Regulation Code, maging sa Consolidated Listing and Disclosure Rules ng Philippine Stock Exchange. Binigyan din nito na ang anumang aksyon ng kanilang tanggapan ay nakalinya sa pag-promote ng transparency at kumpiyansa sa market, lalo na kung ito'y makakaapekto sa pamamahala ng publicly listed companies. Agosto 21 nang arestuhin ng immigration officer si C dahil sa umunoy illegal na pagkakaroon ng pasaporte at IDs na nagpapakilala sa kanya bilang isang Pilipino. Una nang kinumpirma ng Bureau of Immigration na nag-match ang fingerprint ni C sa isang Chinese citizen na nauna nang may hawak na long-term visa at alien certificate registration identity card. Kasalukuyan nakadetine ang mining executive sa Camp Bagong Diwa at nahaharap sa deportation dahil sa nasabing misrepresentation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinag-aaralan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pagdaragdag pa ng kaukulang mga regulasyon upang masawata ang bantang dala ng e-gambling sa bansa. Ginawa ni BSP Governor Ellie Remolona ang pahayag kasunod ng kautusang ibinaba nito sa electronic wallet platforms na alisin na ang in-app gambling assets. Ayon kay Remolona, pinag-aaralan na nila ang mga posible pang safeguards sa e-gambling nang sa gayon ay di madiskaril ang bansa mula sa mga hakbang para mapanatiling wala sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Sa gitna ng bantang dala ng e-gambling, tiniyak ni Remolona na patuloy sa pagresolba ng mga issue ang pamahalaan, gaya na lamang ng panghihimasok ng Department of Information and Communications Technology para maban ang mga illegal gambling site. Maalala noong Pebrero nang tanggalin ng FATF ang Pilipinas sa gray list nito matapos itaguyod ng bansa ang mga hakbang upang masawata ang dirty money. Itong Hunyo, tinanggal na rin ng European Commission
inclusion ng Pilipinas sa listahan nito ng third countries na natatag bilang high risk sa money laundering at terrorism financing. Pangunahing layon ng mga pinaplansyang mitigation efforts ng BSP laban sa banta ng e-gambling ay ang pagpapanatili ng financial safeguards sa sektor ng pananalapi at mailayo ang publiko sa adiksyon sa sugal, panloloko at pahamak na dala nito sa usaping pinansyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng AAA rating ang proposal na 10.9 billion pesos na bond issuance ng Double Dragon Corporation. Sa disclosure na inilabas ng Double Dragon sa Philippine Stock Exchange, ipinagmalaki ng kumpanya ang nakuha nitong rating na siyang pinakamataas na grado. Ayon sa Double Dragon, inaasahan ang retail bond issuance ngayong Setyembre ng taong kasalukuyan tanga ng 7.7% fixed interest rate na may tenors na 3.5 years at 5.5 years. Ang nasabing issuance ay inaasahan din nilang mapalalakas ng inaasang interest rate reduction ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong taon. Ang Double Dragon ay isang investment management company na nakalista sa Philippine Stock Exchange. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, August 27, 2025, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 56 pesos and 85 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 25 centavos sa Singaporean dollar, 04 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 95 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 29 centavos sa Hong Kong dollar, 76 pesos and 67 centavos sa United Kingdom pound, 66 pesos and 21 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 09 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 15 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, antabayan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Maya-maya, makalipas lamang po ang ilang paalala. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia, at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala.
Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng palakasan. Matapos ang matagumpay na paghataw sa first round, muling papalo si Pinay tennis sensation Alex Ayala para sa ikalawang sigwada ng nagpapatuloy na US Open sa New York City. Ngayong Miyerkules ng gabi makakaharap ni Ayala si Cristina Busca para sa round of 64 matapos na maipanalo rin ng Moldovan-Spanish player ang first round kontra Claire Liu ng Estados Unidos nitong Martes. Kung pagbabasehan sa ranking, kasalukuyang nasa bentahe ang Pinay bet buwat sa rango nitong 75th sa buong mundo habang nasa 95th spot naman si Busca. Sa kabila nito, hindi naman maipagkakaila ang skills na mayroon ng 27-year-old opponent ni Ayala mula sa mga naging karanasan na nito sa pagsabak sa lahat ng Grand Slam tournaments. Maalalang gumawa ng kasaysayan si Ayala nitong Lunes matapos na talunin si world number 14 Clara Tauson ng Denmark at maging kauna-unahang Filipino player na nanalo sa singles match ng isang Grand Slam event. Kasabay ng nalalapit na round, ipinahayag ni Ayala ang kanyang focus para sa ikalawang asignatura sa US Open nang sa gayon ay tuluyang maselyuhan nito ang daan tungo sa round of 32 ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, baling naman tayo sa volleyball. Tuluyan ng nalaglag sa contention ng 2025 Premier Volleyball League Invitation Conference ang Creamline Cool Smashers matapos lusawin ng guest team na Kobe Shinhwa University sa kanilang bakbakan sa Phil Sports Arena sa Pasig City nitong Martes. Maagang umalagwa ang Japanese team sa first two sets gamit ang 27-25 at 25-23 dahilan para panginigin sa paghahabol ang Cool Smashers sa third frame. Hindi naman pinalampas ni Gemma Galanza ang pagkakataon para matimo ng Creamline sa unang kalamangan nito sa Kobe 23-25. Pagsapit ng last set, dito na pumutok ang trio effort ni Iya Yamano, Nagisa Kumatsuda at Arisu Ishikawa dahilan para selyuhan ng kanilang team ang panalo gamit ang 25-21. Next opponent ng Japanese guest team ang match kontra second seeder Cherry Tigo na naipanalo rin ang laban kontra Zeus Coffee nitong Martes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, crossover naman tayo sa basketball. Magiging kapanapanabik ang ika-50 edisyon ng PBA Rookie Draft dahil nakatakda ng sumampa sa liga ang veteran guard na si Jason Brickman. Ayon sa agent ni Brickman na si Marvin Espiritu, bagaman wala pang formal na aplikasyon ang manlalaro sa nasabing draft, ay sureball na ito magsusumite ngayong linggo. Bukod kay Brickman, iniulat din ng spin.ph ang nakatakdang pagsusumite ni na Gerald Wilson ng University of the East, Ateneo Cagers na sina Sian Ketevis at Chris Kuhn, maging si Christian Manaytay ng UST, mga manlalarong nasa patnubay ng Espiritu Manotok Basketball Management. Nakatuon ng mata ng mga team sa pagsali ng 33-year-old na si Brickman, lalo't matagal na itong nag-aasam na makasampa sa liga, ngunit nasusupalpal ng mahigpit na regulasyon sa Filipino foreign candidates. Inaasahan itong magiging top pick sa nasabing draft kasama ang iba pang matutunog na pangalan gaya ni na NCAA
NCAA MVP Clint Escamis, Kobe Paras, Juan Gomez de Liaño, maging ang ilang standout sa iba pang liga. Mayroon lamang hanggang Biyernes, Agosto 29 ang rookie candidates para sa formal na intensyon sa pagpapadraft sa PBA na siya namang sasalain at opisyal na iaanunsyo sa Setyembre 7. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, kambyo naman tayo sa billiards. 4 na torneo pa ang inaasahang sarguhan ni World Games silver medalist Cheska Centeno bago magsara ang 2025. Una sa listahan ng kanyang lalahukan ay ang China Open na nakatakdang umarangkada ngayong Setyembre 10 hanggang 14, nasusundan naman kaagad ng Vietnam Open sa Setyembre 17 hanggang 27. Matapos ang ilang araw na pamamahinga ay lilipad pa Indonesia si Centeno para sa World 10 Ball event sa Oktubre bago ang pagtawid dagat sa Estados Unidos sa Disyembre para naman sa World 9 Ball Tournament sa Florida. Ayon sa 26 anyo sa tubong Zamboanga na si Centeno, gagamitin niya ang mga natutunan sa huling sabak nito sa Chengdu para sa tangkang gintong medalya sa ilalim ng kanyang pangalan at sa bansa. Maalalang na-settle lamang sa silver si Centeno sa World Games matapos na mapayuko ni Chinese Beth Han Yu sa Women's 10 Ball Gold Medal round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa weightlifting naman, 2 taong mamamahinga sa career si Paris Olympian weightlifter Vanessa Sarno matapos natanggapin nito ang ban na ipinataw sa kanya buwat sa anti-doping rule violation. Ayon sa International Testing Agency o ITA, nabigo si Sarno na makapag-commit sa anti-doping program na isinusulong ng International Weightlifting Federation dahilan para maging ineligible ang Pinay weightlifter sa anumang kompetisyon sa loob ng 2 taon. Sinabi rin ng ITA na hindi na nagsumite ng apela ang kampo ni Sarno at pumayag sa ipinanukalang sanction ng kanilang ahensya. Bukod sa 2-year ban, lahat ng resulta ng mga kompetisyong sinalihan ni Sarno bago ang petsa ng Komisyon ng Anti-Doping Rule Violation hanggang sa period ng ineligibility nito ay disqualified, kalakip ang forfeiture ng mga medalya, puntos at premyo na nakuha nito. Dahil dito ang mga kompetisyon na sinalihan at sasalihan ni Sarno mula Enero 1 ngayong taon hanggang Agosto 3 ng 2027 ay walang bisa. Kasabay ng pagbaba ng nasabing sanction, agad na nilinaw ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevella ang issue at sinabing ang ipinataw kay Sarno ay hindi dahil sa bumagsak ito sa doping test kundi sa kabiguan lamang nito na makapag-report dahil sa personal na problema. Bago ang Olympic stint ni Sarno, 2 beses na itong nakapag-uwi ng gintong medalya mula sa Southeast Asian Games at itinanghal na Asian Champion noong 2020. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Ang tabayan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik na Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank.
At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Masayang inalala ni Gloria Diaz sa Fast Talk with Boy Abunda ang kanyang karanasan ng sumali at nanalo sa Miss Universe noong 1969. Ginanap ang naturang international beauty pageant sa Florida, USA. 18 taong gulang pa lamang noon si Gloria ng tanghaling Miss Universe. Si Gloria rin ang kauna-unahang Pinay na nakasungkit ng Miss Universe crown. Quote and unquote, "That's the first time I went to the States. I was 18, be on my own. Ibang klase, first time to wear heels besides Miss Philippines, right? I think first time ding nag-deodorant kasi they gave us all deodorants and stuff like that. When you're so young, you don't do naman those things I was the youngest girl there, so they introduced the pill so that nobody gets pregnant. Okay, go with the flow kasi before, the girls were 18 to 21, 22. Yan ang nakangiting pagbabalik tanaw ni Gloria. Samantala, para kay Gloria ay 3 sa kanyang mga nakatrabaho ang maituturing niyang mayroong pinakamagandang mukha sa industriya. Quote and unquote, "Pinakamagaganda doesn't necessarily mean I like them. Of course, my daughter, she's perfect. Isabel, Marian Rivera, I don't necessarily like her but she's one of the most beautiful, perfect na muka. I think Kailin, when she matures a little more, as in Kailin Alcantara po yan. She's beautiful. I'm not saying they are good actors. I'm just talking of face. In GMA, The Ball, I saw many beautiful girls. Medyo magkakamukha sila pero magaganda ang muka." Yan ang pagbabahagi ng Miss Universe 1969. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, ipinagdarasal ni Vina Morales na makahanap siya ng lalaking magiging asawa niya. Talaga raw napaka-partikular sa asawa ang hiling niya sa Diyos at wala siyang ideal man kung sino ang ibigay sa kanya ng Diyos, doon siya. Wala rin siyang problem with her daughter, Siana, who is now 16 years old. At in fairness, wish din aniya ng anak niyang magkaroon siya ng partner. Quote and unquote, "Oo naman, gusto niya na magkaroon din ako ng partner sa buhay. But of course, ayaw ko lang kasi ipilit. I mean, I see guys, may mga nakikilala naman ako pero kung hindi pa talaga yun, ayaw kong ipilit. Not like kasi before when you were younger, pag may nakita ka na nagde-date ka, I mean, you'd see them, meet up with them, nag-date kayo, feeling mo yun na yun, parang ganon. Tapos ipipilit mo, kung hindi naman swak, diba? Lalong mahihirapan ka, iiyak ka lang kasi nga hindi nga pinipilit mo lang." Yan ang sabi nga ni Vina kamakailan sa ginanap na Spotlight Press Con ng Star Magic. Pero meron nga ba siyang ideal man? Quote and unquote, wala na kasi before meron naman. Pero ngayon kasi parang nag-iba na yung outlook mo. I mean, I don't want to be so superficial. I'm more of kung sino yung ibibigay sa akin ng Panginoon. Para sa akin, parang gano'n na rin ako ngayon. Whoever that guy is, I want it to come from God or from Him. Ayaw ko na yung gusto ko yung gusto niya. So, I always say, thank God. Yan ang banggit pa ng aktres. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, kabilang naman si Governor Vilma Santos ang nagbigay ng comforting words kay Claudine Barreto matapos siyang isugod sa ospital dahil sa depression. Trigger warning po para sa ating mga tagapakinig. Quote and quote, "This is what depression looks like, so please don't judge. We all need more understanding and compassion." Na ang video ay nasa hospital bed si Claudine at sinusuotan ng medyas ng adopted son niya. Kaagad naman nag-comment si Ate V sa nasabing post, quote and quote, "Hi my dearest baby Claude, we are all here loving you, dito lang kami para sa'yo. Tomorrow is another day, be happy, smile and enjoy life cause you are blessed, I love you." Naging close sila at nagturingang tunay na mag-ina dahil sa pelikulang Anak, ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi naman ng social media star na si Small Laude na ipinagdarasal niya ang aktres. Quote and quote, "Praying for you, hugs." Maalalang umamin itong si Claudine last year na nagpaparehab siya sa Thailand. Pero idiniin niya na hindi dahil ito sa drugs, kundi dahil sa post-traumatic stress disorder. Quote and quote, "Every day may massage ka, may facial ka once a week, may workout ka every day, may villa na may swimming pool." Banggit niya that time na sa nasabing interview bilang depensa sa kumakalat noon na ikinulong siya at tinatalian upang hindi magwala. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, halos 2 dekada na ang nakalilipas ng huling umarte si Rica Peralejo sa harap ng kamera. Ngayon ay muling sasabak ang aktres sa pag-arte. Kabilang nga siya sa Manila's Finest na pinagbibidahan ni Papa P, Piolo Pascual. Isa ito sa mga pelikulang kalahok sa nalalapit na Metro Manila Film Festival 2025. Kahit aminadong naninibago sa trabaho ngayon ay hindi raw nagdalawang isip si Rica na tanggapin ang naturang proyekto. Quote and quote, "Actually medyo nanganganay kasi it's been a while. Well, it's the project kasi ganito yon nagsimula When I was watching Gomburza, that was last year. When I was watching that, dun ko lang ulit na feel na gusto ko pang umarte. Prior to that, wala na. Pero I didn't really want to come back or anything, not because I don't like or what. I just really focus on being a mom. I just really love my privacy and my private life. So akala ko parang okay na ako doon. But I guess once you're an actress, you're always an actress. And you feel that bugso, may spark, may ganong mga project na feeling mo may spark siya talaga." Yan ang pagbabahagi ni Rica. Agad daw nagpadala ng mensahe ang aktres sa direktor ng Gomburza na si Pepe Diokno nang mapanood ang pelikula. Quote and quote, "When I was watching it, I didn't really thought na okay, manonood lang ako ng pelikula. Paglabas ko, I was texting Direk Pepe. I said, if you're gonna make a film again that's like this, kahit extra, I will be willing." Yan ang kwento niya. Halos hindi makapaniwala si Rica na makakagawang muli siya ng isang pelikula. At gagampanan niya ng aktres ang karakter ni Yoli na siyang asawa ng karakter ni Piolo na isa namang pulis. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat kay Steph Vicente. Yan po ang ating Showbiz Balita.
At inyo po natunghayan ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero, maging si Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Sef Vicente, na siya ring tagapagatid ng Showbiz Balita sa mga rag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Erwin Peñano para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.